Umaga po sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen! Nagpala po ba ang bawat isa? Amen! Sige po, isang malakas naman. Palakpak po muna para sa ating Panginoon. Sige po mga bata, tumayo po tayo dahil tayo po ay magsisimula na ng ating gawain. At bago po ang lahat, ako po'y nagagalak na muli kayong makita, muli kayong makasama sa gawain ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon dahil patuloy niya tayong pinagtatagumpay sa ating mga kinakaharap araw-araw. May mga problema, may mga kasiyahan, may mga kalungkutan. Salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong pinapalakas, patuloy niya pinaparana sa atin kung gano'n tayo ka-bless sa kabila ng mga bagay na pagkukulang natin, sa kabila ng mga bagay na sinasantabi natin yung Panginoon, patuloy niya tayong inuuna. Kaya mga kapatid, wala pong dahilan upang hindi natin purihin ang ating Panginoon sa araw na to at hindi natin ibigay yung pagpo-focus natin upang magpasalamat sa ating Panginoon. Mga kapatid, bago po tayo magsimula, tawagin ko po si Sister Z para i-lead po tayo ng opening prayer. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pangumalang panalangin. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Luwalhaliin ka, aming Diyos Ama sa langit. Kami po'y lumalapit na may pusong mapagkumbaba at dinadalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo, Lord. Patawad po, Panginoon, sa mga kasalanang nagawa po namin sa araw-araw, sa loob ng isang linggo, mga karumihan na nakita niyo sa buhay namin, sa aming isip, sa salita, sa aming gawa. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po'y inyong linisin na banal na dugo ni Jesucristo upang malaya po kami makalapit sa inyong paanan, Panginoon. Father God Almighty, dalangin po namin ang pusong dalisay, pusong malambot, Panginoon, upang malaya po makakilos ang inyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. And we welcome you today, Lord, sa inyong bahay-panambahan. We welcome your Holy Spirit. Dalangin po namin, Panginoon, that we worship you in spirit and in truth. Turuan nawa po kami ng inyong banal na Espiritu kung paano magpuri, umawit, Panginoon, kung saan maaabot po namin ang kaluguran ng Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Hinihingin po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng inyong gawain. Ikaw lamang po ang maitaas, ikaw lamang ang parangalan. Ay lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi na Amen! Mga awit 84, verse 8-12. Tinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, tinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humilang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pong magbantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinong mga ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo ay masasabing mapalad. Amen. Purihin ang pagkapasalita ng Diyos. Amen! Napakabuti ng ating Panginoon. Dapat maging katulad tayo dito, di ba? Mas gusto natin dito sa templo ng ating Panginoon kaysa naman kahit saan tayo magpunta. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kapalakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Tayo po'y masiglang umawit sa ating Panginoon.
God. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na to. Salamat po, Lord, sa mga kamay namin na malaya naming maitaas upang papurihan ka. Lord, naririto po kami, Panginoon, upang sambahin, upang parangalan ka, Panginoon, pagkat karapat dapat ka sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa aming mga tinig na patuloy namin itataas sa iyo. Patuloy po kami nga awit, Panginoon, na mga awitin na nanggagaling sa aming mga puso. Patuloy ka, Lord, sumama sa aming pag-aawitan, Panginoon. Patuloy pong ma-reveal ang kabutihan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na kahit kailan, Lord, ay hindi ka nagkukulang sa amin. Kahit kailan, Lord, ay hindi mo kami pinapabayaan. Salamat, Lord, sa pagyakap mo sa amin sa mga oras na kailangan ka namin. Salamat, Lord, sa patuloy na pagmamahal sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Patuloy ka namin sasambahin, Lord. Patuloy ka namin itataas sa gawain ito. Maraming salamat po, Panginoon. Binulatan po namin patuloy ang spirit of praise and worship na sasama sa aming pag-aawitan. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan sa pangalan
kabutihan mo sa aming mga buhay. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Lord. Patuloy ka po namin sinasamba, Panginoon. At Lord, nawa po, Panginoon, dalangin namin na umulan man po, umarang, bumagyo man, Panginoon, ay patuloy ang pananampalataya natin sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin itaas sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy kang malakila, Panginoon, sa aming mga buhay. At patuloy ka, Lord, makilala sa buhay namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na lahat na naaabot ng aming mga tinig, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Ipaalala mo sa kanila, Lord, na ikaw ay mabuti. Ikaw ay karapat-dapat sambahin, Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat itaas. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, at tinataas ka namin sa gawain ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming pangunahan. Patuloy mong hipuin ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Patuloy kaming ma-recharge, Lord, sa lahat ng gagawin namin dito sa bahay-bahay mo, Panginoon. Patuloy ka namin maluwalhati sa lahat ng gagawin namin sa aming mga buhay. At dalangin po namin, Lord, ang guidance mo sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa mga tumatayo dito sa harapan, ang mga nagbabahagi ng mga salita mo, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy na maglangis sa kanilang mga labi, na lahat ang nalalabas sa kanilang mga bibig, Panginoon, ay maging pagpapala, Panginoon. Maging kalakasan ng mga spiritong nanghihina, Panginoon. Maging kagalakan, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Lord, ang buhay ni Pastor Abby, Pastor Randy, na mga tumatayo din si Brother Hill, Panginoon, si Brother Johnson, Panginoon. Ikaw, Lord, ang patuloy, Panginoon, na umabot sa kanila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magpala sa kanila, Panginoon. Bigyan mo sila, Lord, ng patuloy na kalakasan ng tabang, Panginoon, na ihayag ang salita mo, Panginoon. Dahil tunay ka, Lord, na nalalapit na ang pagbabalik ni Jesus. Double time na ang pagkilos ng kaaway, Panginoon, sa paligid namin. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na wag mo kaming hayaan, Lord, na ma-deceive na kahit anong bagay na sa pinakamaliit man yan o sa malalaking bagay, Panginoon, na mawawala kami sa piling mo, Panginoon. Ayaw po namin yan, Lord. Kaya patuloy po kami, Lord, humihingi ng guidance mo, Panginoon, ng pagsama mo, Panginoon, sa aming mga buhay, ng pagyakap mo sa aming, Panginoon, na patuloy mo pagpapadama, Panginoon, ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, dahil hindi kami mabibigo sa aming mga panalangin. Pagkat ikaw ang Panginoong Diyos namin, makapangyarihan at hindi kayang limitahan ng kahit ano at ng kahit sino. Maraming salamat, Lord, dahil buhay ka at nararanasan ka ng bawat isa sa amin. Kaya hindi kami, Lord, mahihiyang ipahayag. Hindi kami mahihiyang isigaw, Panginoon, na ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah, Lord. Tinataas ka namin, Panginoon, sa gawain ito. Ikaw, Lord, ang sinasamba ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang itataas namin sa buhay namin hanggang pagtapos ang huling hininga namin sa pangalan ni Jesus, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Lord, at tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, mga kapatid, tumingang napakasarap umawit sa ating Panginoon at napakasarap mag-pray sa ating Lord. Ngayon naman ay magkamay at magkamustahan po tayo. Awitin po natin, kaibigan, kamusta ka na? Bye.
Ayun mga kapatid, muli tayo ay na-bless sa pag-aawitan natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Ano po, si Pastora lang po yung na-bless. Tayo po ba ay na-bless sa pag-aawitan natin sa ating Panginoon? Amen! Amen! So ayun mga kapatid, tayo muli ay nagtagumpay sa isang linggong nagdaan, sa mga hakbang natin sa ating mga buhay, sa mga kaabalahan natin. Tapos, yung pagpapala ng Diyos ay laging buhos-buhos po sa atin. Hindi siya nagkukulang, sabi nga sa kanya, yung pagpapala niya hindi nagkukulang, hindi siya nagkukulang sa atin, sa ating mga kalakasan. Minsan mga kapatid, na-overlook natin yung pagpapala na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kasi nakatuon tayo dun sa which is yung money, yung parang sa pera, nakatuon tayo sa pera. Pero madaming blessing na binibigay sa atin ng Panginoon, na yung paggising pa lang natin sa umaga, isang napakalaking blessing na po yun na binigay sa atin ni Lord. Yung palakasan natin, yung sama-sama tayong kasama natin yung pamilya natin sa araw-araw. So, ay mga kapatid, napakalaking blessing na po yun. Tapos sabi nga sa kanta, walang ibang maaasahan tayo kundi ang ating Panginoon lamang. Amen po ba? Amen! Amen! So, ay mga kapatid, sino pong mauna dito? Mag-share ng kanyang biyaya, mga pagpapala, mga pagpapalo, kung gaano kumilos yung Panginoon sa isang linggong nagdaan sa buhay natin. Sino pong unang mag-share dito at proceed na po agad sa ating verse explanation po, which is 1 John 4:4. So, sino pong una dito? Hindi. Dulo na po ako kasi prayer interested po ako. So, sino pong una dito na mag-share? Parang nakaganon na si Ate Pel. Ay, babasa pa lang pala to. Sino po dito? Ayun po, si Brother Johnson na lang daw po. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Johnson. Praise God. Maraming palo. Maraming gastos. Oh, praise God. Ako po'y magpapasalamat sa Panginoon dahil yung mga ito papasalamat sa Panginoon kasi may mga time kasi na normal na po sa atin na mahilig tayo mangutang, no? Pero may mga due po tayo na dapat, kasi ito nakakatuwa sa Panginoon. Sabi ko kasi sa asawa ko na, paano yan? Wala na tayong budget dito niyan. Huwag ka mag-alala, God will provide. Ang tinutukoy ko pala doon na God will provide, yung mga dapat nang bayarin is nababayaran na. Yung need na talagang bayaran. Pero yung the rest, nandyan lang yan pa, mababanat pa eh. Tapos, so nakaraan na, nasiraan ako ng motor, buti nandyan si Brother Aaron. Sabi ko, Brother Aaron, nasaan ka? Nandito lang ako sa Marikina. Dahanan mo ko. Pag dito maayos, tulak na yung motor. Diretso ng junk shop. Walang cash. Buti na. Pangit ang biyahe, walang cash. So, yan, sa awa ng Diyos, yung ipon namin na dapat para sa bigas, napunta doon. Pero okay lang naman. Kasi alam nyo, yung araw na yon, naayos yung motor, kinabukasan, dapat bayaran, kinabukasan, dapat bayaran yung dapat naman bayaran, at kinabukasan, nabayaran na naman yung kahapon, dapat mong bayaran. Tapos mamaya, meron naman akong gagawin para dapat bayaran. Alam nyo, ang Diyos, bibigyan ka sa araw na need mo, yung talagang need mo ng bayaran. Kasi alam ng Diyos yung pangailangan natin. Kasi ama siya eh. Number one, He's a number one provider. Kasi siya ama. So, ibig sabihin, bilang ama, bilang tatay, bilang ako may asawa, obligasyon ko na pakainin yung asawa ko, yung pamilya ko. So, ganun din yung ama natin sa langit. Lord, ginawa ko na po lahat. Parang kulang pa. Provide nyo po yung needs ko. Sometimes, ang Panginoon mo bibigay once. So, yun po yung gusto ko ipapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa kabila ng lahat na maulan. Nandiyan yung biyaya niya. Sometimes may mga ang ginagamit ng Panginoon yung mga customer natin sa Joyride eh. Yung pamasahe lang dapat is 80, binibigay 150. Ang pamasahe lang dapat is 200, na binibigay 350. Mga ganon. So, yung biyaya. Tapos yung time naman na need mo na, yung may kailangan ka, binibigyan naman ng Diyos, yung need mo lang. Walang tip, pero napro-provide mo yung need. So yun, napakabuti. Nakaka-amaze kasi pag kinausap mo po yung Lord, ito po yung mga bayarin ko. Ito, naging utang ko to. Nga sa akin kasi kinikwento ko sa Panginoon kung bakit may utang ako.
Lord, nagkautang ako kasi bakit? Binili ko ng bigas. Ito na. Lord, nagkautang ako kasi binili ko ng baka sa probinsya. Yung nakikipag-usap ka sa ama mo, nakikipag-usap ka na parang face to face siya, nakikipag-usap ka sa kanya, kaya ka naging may problema, tapos sinasabi mo sa kanya, tapos siya na bahala the rest. Ang sarap kasi makipag-usap sa Panginoon kasi minsan, many times, nagre-respond siya. Sabi mo, ganda yan. At least naghihirap ka hindi lang naman sa pangluho mo, hindi lang pala sa kung anong gusto mo, kundi nag-iisip ka sa kinabukasan mo. I-bless kita. So yun, nakakatuwa sa Panginoon kasi nandyan yung provider talaga siya. Hindi lang siya provider financially, provider siya emotionally. Kasi pag may problema ka, yung emotion mo, yung emotion mo parang naapektuhan, lagi kang stress, lagi kang galit, lagi kang inis, lagi kang pikon. Kahit wala kang regla, pinipikon ka rin. So yun, provider din siya na, pati na sa spiritual. Sometimes naghihina tayo, sometimes yung prayer natin, yung prayer life natin, yung reading life natin nababawasan, pero nandun siya, nagre-remind sa atin para provide yun. So dito po tayo, ito po yung napakagandang verse. Unang John 4:4, you, ikaw, dear children, are from God, and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. At tinutukoy po dito, hindi lang po yung ano nasa mundo, kundi pati po si Taning, si Satanas. Kasi si Satanas, alam naman natin siya ang prince ng mundong ito. Even Jesus recognized that. He's a prince of this world. So ibig sabihin, lahat na nakikita natin dito, may karapatan siya. Dahil nga kasalanan nagawa ng ating mga ninuno, kaya Adan at saka iba. So, ibig sabihin, kaya tayo takutin, kaya tayong gawa ng, bigyan ng problema na malaki. Nagawa niya kay Job na si Job is talagang everyday, yung prayer life ni Job iba. Kasi, isipin na lang natin, ganito ka concern o ka protective or ka lapit sa Panginoon o ka righteous si Job sa Panginoon. Every time yung mga anak niya pumunta sa isang party, siya mismo nag-intercede, pupunta sa templo para maghandog at hingi ng patawad kung anong nagawa ng mga anak niya. Even to, di niya alam. Ganun siya ka-protective sa sa panampalataya niya. Pero, pinasok pa rin ni Satanas, di ba? Tayo pa kaya, di ba? So, pero, ang nakaganda po dito, mas greater ang Panginoon na lahat sa atin. Na-overcome nga ni Jesus Na-overcome ni Jesus ang unang temptation. Pangalawang temptation. Pangatlong temptation, ang nagawa sa Satanas, umalis. So, ang naka-overcome kay Satanas, kung tayo-tayo lang, hindi natin siya ma-overcome Honestly, hindi. Kunting problema nga lang, problema na tayo. Pero dahil na-overcome ni Jesus, sabi nga ni Jesus, sabi niya na, maging masaya ka dahil I overcome the world. So, na-overcome niya. So, siya ang naninirahan sa atin. So, ibig sabihin, kaya din natin ma-overcome. At hindi lang yun, talagang greater siya. Kasi nasa right side siya ng Panginoong Ama. Nandun siya sa trono mismo, nakikipag-usap in behalf sa atin. So, yun po nakaganda dito sa word na to. Itong verse na to is talagang maganda tong i-meditate, maganda tong i-pagbulay-bulayan, maganda tong samsamin, maganda tong kahit isulat mo sa notebook mo, isulat mo sa cellphone mo, isulat mo kung saan lang mo nakikita. Kasi, araw-araw magagamit natin to. Ito yung first experience ko at literal na ganito. Nasabi ko na to dati. Araw-araw, nagpipray ako sa Panginoon, kaya lahat ng taong nakakaharap ko, nahaharap ko ng may pagmamahal na walang takot. Bakit? Kahit presidente pa maharap ko mamaya, or sino pang matataas na tao dito sa mundo maharap ko mamaya, hindi ako natatakot. At hindi rin ako nag-alinlangan. Bakit? Ang una kong hinarap kasi ang Diyos ng Diyos, ang hari ng mga hari, ang creator ng mundo ito. So, ibig sabihin, pag naharap na natin siya, kung ano mga problema natin ngayon, maharap din natin. Kasi naharap na natin na-face na natin na sa umaga pa lang, napasalamatan natin, naharap natin ang Diyos. Ang Ama, naharap natin siya. Kumbaga, nakausap natin yung hari ng hari, paano pa yung mga tao sa mundo ito? So, yung encouragement to na daily na ginagawa ko, nakapag-pray na ako. Ibig sabihin, nakausap ko ng hari, kahit pusko pa, kahit ano pa yung... Honestly, minsan, ganito yun,
Ganito yung naging increase ko. Sometimes yung boss ko, pag tumatawag sa akin, pinagpawisan ako. Kaya bakit? Kasi ayaw ko magkamali. Ayaw ko may masabing mali, ayaw ko magkamali ng sagot, ayaw ko magkamali sa trabaho. Pero every time na maalala ko na hinarap ko na ang Diyos Ama, nakausap ko na siya, kaya ko lang pasan kung ano mang pagsubok sa mundo na inalaw ng Panginoon. So yun po yung ma-i-add ko at masasabi ko sa verse na yun. So puri po ang Panginoon sa buhay ko. Ayun po, ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa Panginoon sa araw-araw na kalakasan, araw-araw na, alam niyo yung pagpa-fight sa mga pinagdadaanan natin, lalong-lalo na sa buhay nanay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy kong napapatunayan na napagtagumpayan ko na yung mga bagay na yun. Kasi may mga time na mapapaisip ka, yun, para sa akin yun yung parang yun yung huwad na propetang sinasabi. Share ko na, i-connect ko na sa patotoo ko. Yung huwad na propeta, parang yun yung mga mamumulong sa isip mo na, hindi mo kaya yan, hindi mo malalampasan yan, wala kang magagawa, ayan ka lang, ito ka lang. Pero salamat sa Panginoon dahil yun nga, sabi nga dito sa verse natin ngayon, napagtagumpayan na natin at patuloy kong napapatunayan yon sa Panginoon. Dahil andyan yung kabutihan niya na napagtatagumpay niya ako sa mga gawain ko, syempre sa araw-araw na paghatid, sundo sa mga anak ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi tawag dito, hindi ako yung maturong nanay, yung talagang anak, isulat mo to, basahin mo to. Hindi ako yung madikdik sa mga anak ko na mag-aral kasi ayoko na ma-pressure sila, ayokong bigyan ng pressure yung pag-aaral nila. Thank you Lord kasi nakikita ko na yung progress nila, yung mga bagay na akala ko hindi nila kaya, ay kaya pala nila. Yun nga yung pinapasalamat ko sa Panginoon kasi pag pinagpe-pray ko sila pag pumapasok, nililihans ko sila isa-isa. Habang papunta kami ng school, nagpe-pray ako. Sa isip ko lang. Ayun, thank you Lord kasi andun yung syempre pag nagtuturo tayo bilang nanay, andun yung gigil andun yung kahit hindi mo naman sabihin, pero yung guhit mong ganon sa mga letra, sa mga babasahin, andun nararamdaman natin yung gigil. Salamat kay Lord kasi napagtatagumpayan ko yon through Him din naman. Kaya ayun, natututo sila na hindi ko talagang inungod-ngod yung pag-aaral na mag-aral ka naman maigi. Ayun, napagtagumpayan ko yun kasi medyo pinaglihi ako sa mga kapatid sa Angry Bird. Talagang may galit ako talaga agad basta nag-a-activate yung pagiging dragon ko, yung mga ganon. Ayun, thank you Lord kasi unti-unti, kasi pagka palagi kang galit na humaharap sa mga batang yon, parang hindi sila lalo nakikinig. Kaya yun, sa Panginoon po yung papurit pagsamba kasi, ayun, napagtagumpayan ko yung mga bagay na yun at higit ako sa mga nanay na hindi nagtitiwala sa Panginoon. Yun lang po, maraming salamat. Praise God. Ako naman po yung babalik po sa salamat kay Lord. As usual, dahil meron kaming perfect health, kalakasan, pag-iingat sa buhay ko, sa buhay ng asawa ko, ng mga magulang namin, mga mahal namin sa buhay. Tsaka yung mga blessings na natatanggap namin, yung simpleng bagay na nakakakain ka sa loob ng isang araw is, for me, blessed ko na doon, na-appreciate ko yun ng sobra. Kasi marami talagang nagugutom sa ibang bansa, di ba? Lalo na sa Gaza ngayon, grabe pag nakita niyo yung mga videos nila, nakakaawa yung mga tao, yung mga bata lalo umiiyak na dahil lang wala silang makain. Kaya lagi kong pag nakikita ko yun or naisip ko yung mga tao na yun, syempre nakahabag ako. At the same time, sobrang grateful ako kay Lord dahil nasa bansa tayo na peaceful. Hindi man itong bansang ito ay perfect, kasi wala namang perfect na mga bansa, pero alam niyo yun, yung peaceful lang parang may shield ng globe na, alam mo yung parang naka-set apart ka na hindi ka affected ng mga nangyayaring kaguluhan sa mundo. Kasi pagka buksan mo na yung mga social media, yung mga TV nyo, puro mga kaguluhan yung mga kakita nyo. Pero
Pero ikaw, lalo na alam mo na kasama mo si Lord, andun yung peace. Kaya sobrang grateful ko kay Lord po yung papuring pagsamba. At yung isa ko pong patunay na i-relate ko na rin po dito sa verse natin 1 John 4:4. You, dear children, are from God and have overcome them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Katulad nga po sabi ni Brother Johnson, yung the one who is in the world is yung prince of darkness, which is si Satan. At sa Satan, marami po yung mga alipores. At yung mga alipores niya, minsan hindi lang yon sa tao. Mayroon din mga demonic spirit, mga unclean spirit na nag-a-attach sa atin, na nag-a-attach sa mga bagay-bagay na mga damit or mga something na mga bagay na naipasok mo sa bahay nyo na hindi nyo alam na may mga karga pala ng mga unclean spirit. So yung i-relate ko po dito sa na to, kasi kagabi po, nag-praise and worship ako kay God at babasa ako ng Bible. Ako lang mag-isa sa kwarto. Tapos, ang weird lang kasi laging may anino talaga, may aninong padaan-daan sa gilid ko. Hindi lang tumatakbo, parang maliit lang siya na anino. Nakala mo, parang hindi ko alam kung hayop ba yan or something. Pero pag tinitigan mo yung bagay, hindi mo naman siya makikita. Ano lang, yung parang siyang gray na something na padaan-daan. Malikot talaga siya. Parang nagtataka ako. Sabi ko, bakit may ganito? So, naisip ko agad yung nasabi nga rin ni Sister Kim na kapag magdadala ka ng mga bagay sa loob ng bahay mo, ipag-pray mo. Sabi ko, ano kayong gamit na nadala ko sa loob ng kwarto na hindi ko napag-pray? Ganon. Tapos, ayun nga po, eto, na-remind din sa akin tong verse na to. Sakto talaga, si Lord talaga one accord talaga pag nagtuturo siya, may backup talaga agad. Kasi, nasa notes din yun nung nire-review ko na mga teachings na nasulat ko na itong verse na to, kaya nga nakaka-bless kasi nandito siya. Tapos, ayun nga po, ang ginawa ko, kinas out ko yung spirit na yun. Siyempre, hindi natin hayaan na mag-stay siya dun sa lugar na yun, di ba? So, kinas out ko siya na sabi ko, kung ano ka mag-spirit ka or unclean spirit ka, saan ka magaling, hindi kita tinatanggap dito sa bahay, you're not welcome here, I cast you out, na winawasa kita sa pangalan ni Jesus. Ganon. Ayun, kinasal ko siya. Tapos yung, yung pagkasabi ko ng ganon, nawala yung shadows na malikot. Hindi ko na siya nakikita sa peripheral ko na patakbo-takbo, nawala siya agad. Kaya grabe talaga yung power talaga sa pangalan ni Jesus. Andun talaga na instant nawala Ayun po. So, ayan po yung patotoo po doon na ito nga, greater is He than He is on this world. Yan po. Kay Lord po yung paborit pagsamba. Amen. Nagpumulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa araw-araw na gabay, araw-araw na protection, lalo na sa health namin. Kahit na araw-araw puyat, wala namang nararamdaman. Konti lang. Ang pagkakaunawa ko dito sa verse natin is pag kay Christ na tayo, lahat na pagtagumpayan na natin, yung mga parang doubts, malilis na yung mga doubts, mawawala na kasi nga pangahawakan mo na yung verse na to na pagtagumpayan na ninyo ang huwad na propeta. So wala kang dapat ikakaba or ika-doubt sa kung ano mang pinagdadaanan mo. Sa akin kasi, sa buhay ko, tuwing nag-struggle, ganyan, tuwing may problema, lagi ko na lang iniisip na si Lord may gusto lang ituro sa akin or may gusto lang iparating sa akin si Lord, kaya ako nararanasan itong mga bagay-bagay na to kung bakit ko pinagdadaanan. Kasi may gusto lang siyang ihanda para sa akin. Kasi nire-ready niya ako kung ano mang gusto niyang ibigay para sa akin. So, yun lang po sa Diyos ang pag-ibig.
po, ako po ay nagpapasalamat sa kay Lord sa araw-araw niya paggagabay at paggagabay sa yun nga, diretso ko na lang na mga anak kayo ng mga Diyos at matagumpayan namin ang mga buwan na propeta sapagkat Espiritu na sa inyo ay mas nakapangyarihan sa Espiritu na sa nakasalubot. I-ong na po to sa buhay ko sa araw-araw na pagsubok na binibigay sa akin ni Lord na maraming customer. Yun nga. Ano mang hamon sa buhay, kakayanin. Diyan sa Ako po yung nagpapapuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga araw-araw na may blessing pong nare-receive kahit di naman yung mga nare-receive kong mga blessing sa pang-araw-araw dahil yung kahit mga yung kinakain ko, chos, tapos yung mga taong sa akin, bibigay ng mga salita ng Diyos na nagbibigay din sa akin ng lakas ng loob sa pang-araw-araw dahil yun nga. Dahil nagbibigay sila para maging matatag ako. Juan 4 verse 4. Mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwan na propeta sapagkat ang Espiritu nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Yun nga, yung sa akin na yung kahit may pinagdadaanan ka sa buhay mo, yun lang, lagi mo lang ipag-pray mo sa Diyos dahil siya lang ang mas nakakaalam kung anong pinagdadaanan mo sa buhay o mga problema yun lang. Kaya sa Diyos ang pagpupuri, pagpasalamat. Pagkakaunawa po sa verse na to, yung sinabi nga po ni Tita B kanina dito sa part na Juan na propeta, yung mga tao po na nagtuturo ng maling turo, mapagtatagumpayan niyo na po yun kasi alam niyo na po kung ano yung totoo sa hindi. Tapos, ano din po, yung mga bagay na akala mo hindi mo kayang mapagtagumpayan yung mga problemang dumadating sa'yo, mapagtatagumpayan po yun kasi alam mong hindi ka mag-isang lumalaban doon kasi kasama mo si Lord. Magandang umaga mga brother and sister. Salamat sa Diyos at nakasurvive sa isang buong linggo kahit medyo inabutan ng sakit. Kahit pa paano nakaka-recover, patagilid nga lang. Ma-share ko lang yung nangyari ng Thursday. One time kasi siguro yun yata yung pinaka-pangit na biyahe na naganap sa buhay namin ni Brother Johnson. Kasi, bro mo, tinakbo ko Taguig to Marikina. Magkano lang yung pera niya. Pinatong lang ko na kasi wala na talaga. Gusto ko nang bumalik Tapos, nag-message si Brother Johnson. Buti yung area ng Marikina na yun, may signal. Kasi may part doon na parang walang signal. Nagulat ako, sabi ng Brother Johnson, bro, saan ka? Sabi ko, Marikina. Ano naman ako rito? Ganyan. Siraan ako Sige, punta ako dyan. Sabi ko gano'n. Di, gumabiyahin na, binagtas ko na. Wala nang bantay yung
island eh. Pwede ka na mangamote, nangamote ko. Yun nga lang, nawala sa isip ko, akala ko DGC sa Peña Francia. Tumakbo ako doon, ang bilis ko. Pagdating ko doon, parang yung hangin, parang pumipigil sa akin na parang may mali teka lang, parang umakan yung motor ko. Sabi ko, tinignan ko ulit yung message niya, masinag, naisip ko nga pala may DGC na masinag. Ikot ako. Yung ikot kong gano'n, talaga yung motor parang bumulusok bigla na pababa dahil pababa talaga siya. Yung takbo ko, 30, 25. Tapos tinignan ko muna yung portion dun sa bandang SM. Wala na. Nangamote uli ko. Nakita ko na si Brother Johnson, la-line up na yung motor niya. Eh, sabi niya sa akin, bro, baka mayroon na dyan, wala ako eh. Sabi ko, wala rin ako eh. In God's grace, wala talaga kami pamasahe na kinita nung araw niyo. Magkano siya? 200. 300 ako. Pagsamahin namin yung pera namin, hindi magagawa motor na. Bola pa lang eh. Di, sabi ko wala akong pera. So, tinignan ko yung cellphone ko. Naalala ko, meron pala akong cash wallet. Buti ka mo, yung cash wallet na yun, nung hapon, nagtatry na ako mag-send sa mga Payola merchandiser ko. Eh, ayaw pumasok. Para doon pala, para sa akin pala. Yung pala yung purpose nun. Kaya ayaw pumasok ng cash wallet na hawak ko. May paglalaanan pala nung araw na yun. Sabi ko, meron tayo rito bro. Ito yung pero, ito muna gamitin natin. Sabi niya, palitan ko na lang pagbalik sa bahay. Sige, ako na. Bukas pa naman ako magsisid. Kaya nga, sa awa ng Diyos, nakauwi kami na maayos. Napaganda yung motor niya, napaganda yung takbo. Kaya sabi ko sa kanya, ingat na lang. Maintenance din bro. Parang tayo rin. Diba? Kumbaga sa atin si Lord, pag hindi tayo masyadong kumakato kay Lord, parang sinasabi ni Lord na bigyan kita ng problema. Parang yun eh. Maintenance natin ang pagdadasal kay Lord. Amen. Kaya yung mga bagay na yan, hindi natin ini-expect dumarating. Kaya kahapon nagpapasalamat ako kay Lord. Yung talo namin nung Huwebes, nabawi nung Sabado, kahapon, tuloy-tuloy, yung ganda ng biyahe. Kahit masakit yung kalahati, hapon ako. Kaya sabi ko, okay na. Pagdating ng Marikina, nakahatid ako, galing BGC, Marikina. Parang pinatigil na ako nila, uwi ka na. Masakit na. Uwi ka na. Konta ka na. Okay ka na. Kaya umakyat ako, masaya-masaya. Ganda biyahe ko. Kaya yung pagpapala ng Diyos, hindi mo masasabi kung kailan darating. Diba? Napaka very touching, kumbaga. Wag mo, hindi man ngayon darating ang biyayang pinagdadasal mo, pero little by little, madaramdaman niya paunti-unti. Sa ating verse, ang mga anak ko ay sa Diyos at mapagtagumpayan ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritu nasa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritu nasa mga sanlibutan. Sa akin ay yung mga bagay na nare-receive natin, ito yung bilang gantimpala galing sa Panginoon. At huwag tayo basta magniwala sa mga huwad na propeta na nagkalat sa kalsada. Kasi sa panahon yan, iba na ang takbo ng panahon ngayon. Ma-share ko rin din pala kagabi sa bandang Brookside, nagsabi yung guard na pinasukan ko. Sabi sa akin, sir, ingat lang po. Kasi kanina madaling araw, may pit rider na hinold up sa loob. Kinabahan ako kagabi. Hold up? Bago daw yung motor. Ako motor ko. Hold up ako. Tapos yung address na pa, napakalayo, liblib pa ng Brookside na malapit sa ilog. Sabi ko ganun, Lord, gabayan mo ko kasi hindi ko alam gagawin ko. Gusto ko na siya pa-cancel, pero sabi sa akin ng sir, ingat lang. Tapos nakisabay na lang ako sa mga rider. Tapos 15 minutes bago ko siya ma-pick up yung pasahero, kinakabahan na ako kasi dilim ng lugar eh. Ilaw na lang na motor ko yung makikita mo eh. Tapos yun nga, dumating yung client na nakwento niya nga, gano'n niya yung nangyari. Sabi ko nga, mapalit pa rin ako. Kaya kagabi, nag-screenshot ako kay AJ ng picture nung
booking, tsaka nung address in case of emergency. Yun ang huli kong ride kagabi. Marikina ang ano niya, ang destination niya. Kaya salamat ako sa Diyos kasi pero yung time na yun, habang tumatakbo kami nung pasahero ko, pinagdadasal ko yung rider na yun na sana ma-recover yung motor. Kasi kung sa side ko, tingin ko, ganun din. Hulugan din yung motor niya, tapos baguhan pa raw na rider. Kawawa, di ba? Kaya yung mga bagay na minsan, motor tsaka yung kinita niya buong maghapon na kuha niya. Tapos hindi na na-recover ng mga guard kasi nga parang sumabay yata sinakay yata yung motor dun sa van. Na nauna bago may report yung ano. Kaya ngayon, naging aware ako sa mga binubukay ko na area, tinitignan ko, nagiging mapili na rin ako. Pinagtatasal ko na okay, wala sana mangyari sa bahay-bahay yun. Yun lang po at magandang umaga. Mabuting pasasalamat sa Diyos sa isang linggong nagdaan. Isang linggong pagpapalo sa mahabang pasensya sa nag-iisang konsumisyon na hanggang ngayon susungit. Salamat sa lahat ng biyaya, pag-aalaga at paglalayo sa anumang kapamakan, sa health na yung sipon na 2 araw lang na nawala agad. At sa chance na mga pag-sums kanina na sobrang kabado ko talaga kasi first time tapos na, nasira pa. Yun lang. Sana next time perfect na. Yun lang. Sa verse naman, para sa akin kasi, basta pag nasa iyo na si Christ, parang hindi mo na kailangang magamba, hindi mo na kailangang mag-alala. Basta bahala na si Lord. Ibibigay mo lang sa Kanya lahat para wala ka ng problema. Basta pag may pananampalataya ka lang sa Kanya, tutulungan ka niya sa lahat. Yun ang Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa isang linggong napagtagumpay namin mag-asawa kahit na nagkakaroon ng mga problema na nalalagpasan naman po. Then, sa trabaho ko po, nagpapasalamat ako sa mga taong nakapaligid sa akin doon na naging mabait sila, okay naman sila. Then, yung may one time lang po na hindi mo maiwasan sa mga customer na parang nang babastos na sila sa'yo. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi andon yung pagtitimpe na hindi mo sila mapagsalitaan ng masakit. Andon na yung mahinahon na pagsasalita. Hindi, iba kasi pag may alam ka na sa word, di ba? Kasi yung dati yung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, andun agad yung mura, andun agad yung mga parang malasamang salita. Kasi kahapon kasi naka-encounter ako ng isang customer na parang hinusgahan niya ako. Sabi niya, bakit wala ba kayong anak ng asawa mo? Sabi ko, ano po kasi sir, hindi pa kami biniyayaan ng Panginoon na magkaroon ng ganito, ganyan. Sabi niya, doon ako nasaktan sa sinabi niya na magpaano daw ako sa iba para malaman kung sino may diferensya sa aming mag-asawa. Hindi. Sabi niya kasi magpaano ako sa ibang boy. Sabi ko, kuya, ano tingin mo sa akin? Hindi po ako ganon. Alam ko po kung ano yung tama't mali sa pagiging asawa. Sabi niya, parehas na naman din yung lalaki at babae nagkakasala. Sabi ko, opo, andun na tayo sa parehas lang. Pero iba ako, kuya.
alam ko kung anong mali sa mag-asawa, kaya hindi mo ako pwedeng diktahan kung anong dapat kong gawin. Ayun po. Tapos dadako naman po ako sa verse ng 1 John 4:4. Ito na nga po, pag nandiyan na sa puso natin si Christ, kahit anong challenges man ang dumating sa buhay natin, mapagtatagumpayan natin yon kasama si Jesus at di tayo nag-iisa. Yan lang po. Pagpasok mo may tubo din sa link natin. Tubuhin mo! Tubuhin mo! So ayun, nagising na ako kasi kanina medyo papungas-pungas pa eh. Kaya sa Diyos ang papuri dahil andyan pa ba kayo? Amen! Amen, yun. So, purihin ng si Lord sa buhay ko, sa buong linggo, sa araw-araw, sa biyahe, papunta sa kabilang shop. So, hindi naman lingid sa inyong kalaman, mga kadip sorry. Na nagtayo tayo ng bagong business natin, nakasama rin natin si Brother JR. So, unang opening, alam nyo, dinagsa tayo. So, ngayon, medyo lumaylo yung mga kliyente natin. Pero andun yung message ng Panginoon sa akin na napagtagumpayan ko na yung mga ganong senaryo. Kaya, manalig lang ako sa Kanya. Kasi, syempre, nandun tayo sa init ng na umpisa na kumikita tayo na ganon. So, siguro ang message sa akin doon ni Lord na masyado ka na nakafocus dyan patumalin ko kaya. So, para may time daw ako. Hindi man ako nakahabol pero pinilit ko talaga na humabol sa gawain. Pero, yun. Sa Diyos pa rin ang papuri dahil sa message niya na yun na talagang nagising ako na sabi nga, kasi nandito si Mama noon na nagpe-pray na lahat ng bagay naman na pinagpapagura natin dito ay lilipas. Hindi natin madadala. So nandito lang talaga sa mundong to na wag magpadaya. Nandun yung message na yun. Pero alamin pa rin natin kung ano yung blessing talaga ni Lord o pain na pala ni Satanas sa atin. Sa purihin ng Panginoon sa mga message niya na yun dahil inuupuan ko talaga minsan. Pinagpipray ko, Lord, tama pa ba itong ginagawa ko? Yung mga tao ko doon, okay pa ba sila? Ikaw ang manguna. Kumbaga, hindi mo ipahihintulot to Panginoon kung hindi galing sa'yo. Yun yung lagi kong pinagpipray na, Lord, blessing to, hindi to dagdag, stress, alam mo yun. Na hindi ko siya tinitingnan as a problema. So, blessing ni Lord John, kaya ano man ang mangyari, alam kong nandyan siya kasama ko sa battle araw-araw. At bibigyan niya pa kami ni Brother JR ng mas maraming kliyente. Kiniklaim ko na yun. Although may mga problema na naayos naman din dahil nga bago, so nandun pa yung talaga nagkakaroon kami ng struggle dahil hindi naman ako yung gumagawa doon. Pero hindi yun ibibigay ng Panginoon kung alam niyang magiging problema lang sa akin. Amen po ba? Amen. So kaya nandito ako ngayon upang ipagpasalamat at sabihin sa inyo kung ano yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ko at sa mga hanap buhay na ibinibigay niya sa amin. So ito yung napagtagumpayan nyo na ang mga huwad na propeta. I-relate ko lang to doon sa mga mga nag-i-speak ba? Ano bang tamang term sa kanila? Mga pastor na rin yun, di ba? Mga preacher doon sa online. Marami na naman siguro nakapanood nun na kung hindi ka active sa ganito, sa gawain, pwede kang madaya. Bakit? Imagine niyo, sinabi nila doon sa verse na yon or sa preaching na yon, sinungaling si Jesus. Kailan naging sinungaling sa atin si Jesus? Diba? Kung hindi, dahil nga daw, ano ba yun? Hindi daw in-explain kung paano nagkasala si
or nag-ano sila, si Eva at Adan. Dahil doon sa verse na yun, kumbaga kung iisipin mo, magkaka-idea ka. Pero kung alam mo kung ano yung kabuuan ng context na yun, teka lang, mali yata yung pinipreach ng tao na to. Tsaka meron din kami ni Mama, bata pa lang ako, lagi ko na siya ngayon napapakinggan. May mga pahaging na siya na, sino nakakilala dito kay Pastor Ed Lapis? Kilala mo. Pero bata pa ako, as in talaga napapakinggan ko na siya. Bata niya yun, yung pastor na yun, sa kanya nanggaling din yun. So hindi malabong mangyari na siya rin, balang araw, mag-share din siya ng gano'n. Sa ngayon? Pero parang inaano niya na yung utak ng tao na ang Diyos ganito, walang Yahweh, dahil paano nagkaroon ng Jesus? Diba? Parang ang gulo, sobrang ang gulo. Kaya ipag-pray natin mga kapatid na huwag tayo madaya. Na eto, ganito, binibigyan tayo ng idea ng mga verses upang magbasa tayo ng sarili nating mga search sa sarili natin. Kasi dito, pwedeng lumabas ng sa kabilang tenga eh. Pero iba pa din kasi talaga kung yung tayo magbabasa. Kaya purihin ang pagkabasa ng verse natin ngayon. Dahil napagtagumpayan na natin, although marami nang lumalabas na mga maling katuruan mula ang propeta. So, pilitin nating matuwid yung ating mga landas sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Kaya wag natin baliwalain na tayo nakaupo dito. Makinig tayo dahil malapit na yung pagdating ng Panginoon natin. Huwag tayong madatna ng Panginoon natin na tutulog-tulog tayo. Kailangan gising. Gising tayo. Gising pa ba kayo? Yes. Okay, kakain na tayo. Hindi, yun. Sa Diyos ang papuri sa verse natin ngayon at salamat sa mga nandito ngayon. Hindi sayang yung araw nyo dahil nilaan nyo yung oras at araw na to kay Jesus. Si Lord ang bahala sa inyo. Sa Diyos ang papuri.